Yan, hello, good afternoon, good day, good evening, at good morning po sa lahat ng ating mga estudyante. Once again, nandito po ulit ang inyong lingkod, GM Noel Villan. Okay, kumusta naman ang iyong araw? Kumusta naman ang iyong mahaba-habang bakasyon? Kumusta ang mahal na araw? Tapos na po ang maliligayang bakasyon, back to work days na ulit po tayo. Okay, so once again, nandito po ulit ako for our next module on our 8th module. Ano ba yung 8th module natin? I'm going to try to discuss yung yung lahat compressed. Pag hindi kaya, putulin na lang natin later. Okay, so what we're going to discuss today is all about handling objections. Now, alam nyo, marami kasing klase ng objection. So, in this industry, kailangan, one of the skills na napakahalagang matutunan mo is how you will handle the objection. Okay? Kasi pag hindi ka marunong mag-handle ng objection, mahihirapan ka mag-close ng benta. At saka sa handling objection, dyan mo makikita yung galing ng isang distributor kung gaano niya kaalam ang negosyong pinasok niya. Okay? So, let's talk about the objections. Okay, so syempre bago ka mag-handle ng objections, dumaan na yan sa proseso. Kumbaga, napresentahan mo na yan, baga, nalatagan nyo na ng marketing plan, tapos same time, nagkaintindihan na kayo. Imama mo na siya, meeting after meeting na, malinaw mo na sa kanya, di ba? So pagkatapos ng meeting, actually, during the meeting after meeting, dyan nagaganap yung objections. Okay, so today, I'm going to discuss some of the objections na pwede mo ma-encounter doing this kind of business. This is actually not new to everyone, but pagkasi bago ka sa industriya tapos hindi mo alam sagutin to, maninigas ka sa gitna ng gera. Okay, so today I'm going to discuss, actually we have 22 objections. Pero bago natin subukan natin pagkasyahin. Pag hindi, putulin na lang natin version by version. For our 8th module, welcome to our crushing the objections. Okay, o tinatawag na handling objections. So number 1, unang objection na ma-encounter mo. Okay, magkano na ba ang kinita mo dyan? Pakalupit na tanong na yan. Okay, so alam mo, ang galing mo mag-present. Sabi sa'yo, di ba? Galing mo mag-present. Ang tanong, magkano na ba ang kinita mo dyan? Ikaw, kabago-bago mo lang, ano isasagot mo? So, actually, dalawa ang senaryo na pwede maganap. Okay, pero hindi porket bago ka at hindi mo alam ang sagot, mangangamote ka na lang bigla. Huwag kang papayag. Tandaan mo, hindi ka dapat magpapatalo sa klase ng ganyang objection. Magkano na ba ang kinita mo? This is how to answer it. Okay? Ang tanong is, magkano na ba ang kinita mo? Ang sagot ay, magkano ba ang gusto mong marinig para sumali ka ngayon? Kayos? Okay? Ibig sabihin, yung tanong niya, sasagutin mo ng patanong. Kasi, yung ganyang klase ng tanong, dalawa lang naman pwede mangyari. Either, tinitingnan niya yung galing mo, or naghahanap lang siya ng butas. Okay? So kasi, pwedeng sasali na siya, tinitingnan na lang yung galing mo. Pwede din naman na wala talaga siya interest sa mali, nang iinis lang siya o nang bubuli lang siya. Okay? So, pag gano'n ang sagot mo, ang tanong is, magkano na ba ang kinita mo? Ang sagot mo ngayon, magkano ba ang gusto mo marinig para sumali ka ngayon? Okay? So, ang atake ganito ha. Ang atake, titigan mo siyang maigi, harap-harapan sa mata. Sabi mo sa kanya, friend, look in my eyes. Magkano ba ang gusto mong makita? Look in my eyes. Magkano ba ang gusto mong marinig para sumali ka ngayon? Syempre, sino ngayon ang mapaparalyze? Syempre, siya. Sabi niya, pag narinig niya, ang gusto niyang kitain, patay kang bata ka. Sasali siya, di ba? Ngayon, diba? So ngayon, syempre yung mga ganong klase ng objection, merong merong responde pa yun. Ang responde niyan, pwedeng ganito. Sige, gusto ko ng
ang bawa 20,000 or 50,000 o 100,000. Dalawa lang ang pwede mangyari kapag may binigay siyang value. Okay? Pag sinabi niya, halimbawa, gusto ko 50,000. So, ikaw naman, syempre, baguhan ka pa lang, or sabihin na natin, part-time ka pa lang, hindi pa nang magmo-momentum yung network mo. Diyan ngayon babanat yung, yung script mo, paano mo i-deliver yung objection. Okay? Paano i-handle? Okay, ganito. Alam mo, very good answer. Yung 50,000 na yan, on track ako. Okay? Actually, hindi ko pa siya na-achieve, pero on track ako. Kaya lang, may mga kaibigan din ako sa opisina na kumikita ng higit pa sa 50,000. Gusto mo isama kita, pakilala kita sa kanila. Okay? So, doon pa lang, mag-iisip na siya. Sasali na nga ako ngayon. Tapos, sasama pa ako sa opisina. Eh, di siya ngayon na nako-corner mo, di ba? So, that is one way to answer. Actually, for me, that is the best way to answer yung magkano na ba ang kinita mo. Kasi, pwede kasing papilosofo, pwedeng interesado ang sagot, ang tanong niya, no? So, kailangan, pag tinanong niya, kumita ka na ba dyan? Kinita mo na, magkano na ang kinita mo dyan? So, yun. Magkano na ba gusto mong manig para sumali ka ngayon? Kasi, kung hindi ko naman maririnig yung gusto mong kita, or, pag sinabi niya yung value, hahanapin mo lang. Kaya dapat alam mo kung sino yung mga kumikita sa kumpanya nyo na ganong amount. Okay? So, may mga kasama ako na higit pa dyan ang kinikita. Gusto mo, pakilala kita. Okay? Ibig sabihin, the main reason kung bakit ito tinanong yun, kasi gusto niya malaman kung meron ba talagang kumikita ng ganon. It's not really all about you. Maybe kung personal man, pwedeng para sa'yo, pero ang bottom line lang, if you know how to handle the objection, madali mo siya may handle. Madali mo siya mapapajoy, madali mo siya makaklose. Dalawa lang pwede mangyari, sumali siya o hindi eh. Kung i-reject ka na ngayon pa lang, di ba? Ma-reject ka, kaysa naman forever ka umaasa at pinapaasa, di ba? Alright, so that is the number 1 objection. Okay? And for our second objection is, pag-iisipan ko muna. Di ba? Napresenta mo na. Nagustuhan na. Kasi remember, sa pagmamam, 5 klase ng tanong. Ang unang tanong, nagustuhan ba? Nagandahan ba? Ano yung pinaka correction. Nagandahan ba? Nagustuhan ba? Ano yung pinaka nagustuhan? Kaya bang gawin? At kailan balak simulan? Okay, yun yung 5 tanong eh. Okay, so pag halimbawa ganun na, binanata mo na, sabi niya nagandahan naman siya. Tapos sabi niya nagustuhan niya naman. Tapos sabi niya gusto niya yung kumikita siya kahit part-time lang siya without leaving his job. Tapos sabi niya kaya niya naman gawin. Tapos pag banat mo ng pang-5, kailan mo balak simulan, ang banat niya ngayon, ang reply sa'yo, pag-iisipan ko muna. Okay? Pag sinabi pag-iisipan ko muna, paano mo nga i-handle yan? Kaya ganito, tanungin mo sa kanya kung seryoso ba talaga siya magnegosyo. Okay? Pangalawa, tanungin mo sa kanya hanggang kailan niya pag-iisipan. Kailangan may date. Bigyan mo siya ng day. Kailan mo pag-iisipan? Okay, hanggang kailan mo pag-iisipan? Meron pa bang akong kailangan pang sagutin o linawin sa mga katanungan mo o iklaro? Kailangan nasagot yun. Kasi pag hindi nasagot yun, ang tendency, huwag kang papayag na saltang pag-iisipan niya. Kasi tanungin mo kung ano yung pag-iisipan niya. Ano pag-iisipan mo? Okay, kasi remember, etong kumpanya na to nagsimula na. Kumbaga, may nakasimula na, may nagsimula na, may kumita na. Actually, kung tutuusin, medyo nahuli ka na. Kaya dapat, ano pag-iisipan mo dahil kamo, mag-iisip ka pa. Kailangan masagot ko yung tanong mo. Ganun lang kasimple. Kailangan masagot ko yung katanungan na tumatakbo pa sa isip mo kung meron man. Kasi kaya ka nag-iisip eh. Allow me to answer your queries or your questions. Okay, so yun. Pag sinabi niyang pag-iisipan ko muna, ano yung pag-iisipan mo? Kasi ganito, wala pa akong budget. O yung mga ganong banat, sa sweldo pa. Okay, so sige, kailan ba sweldo mo? Okay, or kaya tatanong ko muna kay misis. Or kaya, kukonsulta ko muna sa nanay ko. O kaya sa kapatid ko, gano'n.
So, yun yung mga katanungan. Kaya kailangan malaman mo, ano yung pag-iisipan mo, anong part yung gusto mong matulungan para matulungan kita. Kasi pag sinabi niyang, kasi wala pa akong pera, okay lang ka magkakapera. Sa payday, sa kailan sweldo mo. O, sabihan kita agad, the day before, remind kita ha. So, yun lang. Kasi, pag alam mo, tinanong mo siya, sinabi niya seryoso siya, simple lang naman yung mangyayari. E di, magbibigay siya ng commitment day kung kailan siya magsisimula. Okay? So yun, pag-iisipan ko muna. That is the number 2 objection. And for the number 3 objection, okay, ang number 3 objection ay yayaman ba ako dyan? Okay? Magkano, okay, tama na yun. Yayaman ba ako dyan? Ang sagot, paano may sasagutin nyo yung tanong niya na yayaman ba ako dyan? Ang sagot dyan, simple lang. Depende sa paniniwala mo. Kung naniniwala kang yayaman ka. Pero kung hindi ka naniniwalang yayaman ka, hindi ka rin yayaman. Ibig sabihin, nandito lang ako para magsilbing gabay. Pero it doesn't mean na pag sinabi kong yayaman ka at ayaw mo naman talaga yumaman, walang mangyayari. Kailangan synchronize. Diba? Ako, naniniwala ako, pwede ka yumaman dito. Pero may katapat na trabaho. Kasi, naniniwala ko na pagiging mayaman, hindi naman yung pinaghihirapan lang sa isang gabi lang. Okay, so kailangan, yun, dalawang, pwede ka yumaman, pwedeng hindi. Okay, so wala akong ipapangako sa'yo, pero ang pwede ko lang may pangako sa'yo is yung serbisyo. Natutulungan kita sa paglaki ng negosyo mo. Kailangan lang, syempre, magtulungan tayo. Okay? So yun, yayaman ba ako dyan? Kailangan palang hyping. Tanggalin natin yung hyping. Kasi alam mo yung hyping, yan yung masamang espiritu na ginagawa ng mga traditional networker na mga hype lang, magpapasali ng tao, tapos pabibilihin ng maraming produkto, tapos yung pinabili ng maraming produkto, pinabayaan na, hindi na inalalayan kasi nakabenta na, kumita na. Hindi rin lalaki yun. Lagi na lang ikaw magre-recruit, tapos sila pa yung nagiging lason sa industriya. Sila yung nagiging marka ng hindi magandang istorya ng mga taong nagiging biktima ng mga impaktong leader o impaktong networker. Okay? So yun. So dapat professional tayo. Okay? So yun. Yayaman ba ako dyan? Siyempre, depende sa'yo. Kung tatanungin mo ako, depende sa'yo. Ako, naniniwala ko lahat pwedeng yumaman, pero hindi lahat ay yayaman. Okay? So yun. So next, ano ba yung next na tanong? Ang tanong ay pyramiding ba to? Pyramiding ba yan? Okay, actually yung nangyayaring pag sinabing pyramiding, dalawa lang din yung banat doon. Ano ba yung pyramiding? Ibabalik mo sa kanya yung tanong. Ano ba yung pyramiding? Ang tanong ko lang sa'yo, ano ba yung pyramiding? Legal ba yan o illegal? Yun ang itatanong mo sa kanya. Sagutin mo ng patanong. Ano ba yung alam mo na pyramiding? Illegal ba yan o legal? Pag sinabi niyang illegal, di ibig sabihin, tanong ibalik mo ulit sa kanya yung tanong. Alam mo, yung kampanya namin, merong SEC, kompleto dokumento, may FDA, kompleto lahat ng legal documents, nagbabayad lahat. Pati tax, binabayaran din. Okay? Pati filing ng documents kompleto, pati business permit kompleto. Okay? Ang tanong, yung bang company o nilatag ko sa negosyo, legal o illegal? Legal. So, ibig sabihin, hindi ito pyramiding. Okay? So, yun. So, yan. Another thing. Scam ba to? Siyempre, ayaw naman natin ng scam. Kasi alam naman natin kapag scam, bawal. Okay? Illegal. Pag sinabi kasi natin pyramiding at saka scam, dapat alam nyo to ha. Pag sinabing pyramiding at saka scam, wala talaga siyang produkto na binibenta. Kundi ang binibenta niya lang is dalawang P. Papel at pangako. Okay? Ba kasi binigyan ka lang certificate of business, pero totoo nun pinag-invest ka lang pero wala namang bumalik, tapos papangakuan ka, nakikita ka na malaki. Pag yun, that is pyramiding and scam. Okay? Nagiging scam kasi walang produktong gumagalaw talaga. Okay, for next, so number 5 na question is, networking ba to?
Lupit yung tanong na yan. Networking ba to? Pag binanata ka ng networking ba to, ibabalik mo ulit yung tanong. Ang tanong mo sa kanya, ano ba pagkakaintindi mo sa networking? Pag sinabi niyang yung nagre-recruit, recruit, okay, di tanongin mo siya ulit, gusto mo ba yung nagre-recruit? Pag sinabi niyang oo, magaling nga ako mag-recruit eh. O, tama, bagay sa'yo to, mas madali lang sa'yo to. Okay, so yun. Pag sinabi na ayoko nang recruit, ay nako, hindi ito yung iniisip mo. Mas malayo to sa iniisip mo, hindi ito yung iniisip mo, no? Ang tawag dito, direct selling. Okay, alam niyo yung Ibo, Natasha, Boardwalk, di ba direct selling yun? Gano'n na sistema na kasi may produkto tayo eh. Okay, so yun. So that is how to handle networking. Kasi simple lang yan. Pag sinabi niyang networking ba to, tanong nyo lang kita, gusto mo ba networking? Ayaw. O hindi to networking. Pag sinabi niyang networking ba to, sinagot mo, gusto mo ba yung networking? Oo, gusto. Naku, tama-tama, sisiw sa ito, magkakatulungan tayo dito. Okay? Kaya kailangan your the elaboration of your handling will be based on the initial response niya doon sa unang tanong mo. Okay, so kailangan counter-attack lagi yung objection. Okay, networking ba yan? Then number 6, sigurado ba nakikita ako dyan? Okay, there are 22 objections sa set. Pag-usapan natin yung number 6. Tanongin mo sa kanya kung ang tanong kasi is, kikita ba ako dyan? Well, pag sinabi mong kikita ka, ikaw mismo nakita mo sa mata ko anong sistema, paano sistema ng pagkita. Ang tanong sa'yo, kaya mo bang gawin? Pag sinabi niyang kaya niyang gawin, ibig sabihin, kikita ka dito kasi kaya mong gawin. Alam mo, lahat ang imposible, nagiging imposible, basta pinag-aaralan. Willing ka ba matuto? Oo, willing naman matuto. O, yun lang kasimple. Kasi you have to learn before you earn. Kaya kikita ka dito kung matututo ka. Okay? That is the number 6 objection. Sigurado ba kikita ko dyan? Actually, sigurado kikita ka kung aaralin mo siya at i-apply mo. Okay? Next, number 7. Paano kung wala akong ma-recruit o wala akong ma-invite o wala akong mapasali? Paano yun? Simple lang din yung sagot doon. Ang sagot doon, paano? Paano kung meron ka na-recruit? Sige, ganito na lang. Sa loob, bigyan kita ng deal. May ipapagawa ko sa'yo. Lahat ituturo ko sa'yo. Gagawin mo. Kapag sa loob ng 1 taon, walang sumali, yung pera mo, ibabalik ko sa'yo, doble pa. O, deal ba tayo? Okay? Pag sinabi niya, sige, deal. Basta lahat ng instruction ko, susundin mo ha. Ngayon, ang tanong, paano kung kumita ka? Paano yan? Tumaya ako. Sabi ko, pag hindi ka kumita, ibabalik ko pera mo, doble. Paano kung kumita ka? Paano ngayon yan? Hati tayo. Okay? So, hati tayo, payag ka ba? Siyempre, sasabihin niya, siyempre. Natatawa yun, siyempre. Kasi siyempre, di ba? Naniniguro kasi siya, di ba? So, kumbaga, bottom line, gusto niya matiyak kung meron ba siya ma-recruit o wala. Alam mo, hanggat meron pinapanganak na tao, meron sasalit sa business mo. Ganun lang kasimple yun. Wala po saturation. Even Jesus Christ, hindi niya nasakop ang buong mundo eh. Isipin mo, sariling bansa nga eh, hindi niya nasaturate. Maraming Muslim, di ba? So, walang saturation. There's no such thing as saturation. Okay? Ano kung wala kang mag-recruit? Kasi wala kang ni-recruit talaga. Tamad ka lang. Okay? Sa business natin, dalawa lang hindi kumikita. Isang tamad at isang tanga. Okay? Sorry for my word, pero that is the perfect description. Or tinatawag natin isang tamad at isang ignorante. Pwede yun. Pero dalawang T kasi, tamad at tanga lang hindi kumikita sa business natin. Okay? Next, for our number na binalik ko number 7 ba yan? Number 7 yung paano kung wala kang ma-recruit. Number 8! Okay, for our number 8, okay, paano ba yung marketing plan niya? Actually, diniscuss mo na nga ito eh. Okay? So, actually, itong mga objection to, lalabasan to, kung hindi mo siya napepresentahan pa. Ibig sabihin,
yung ganyang banat na paano ba yung marketing plan nyo, paano ba ang kitaan dyan. Wag mo muna ilalata yung kitaan ninyo hanggat hindi mo siya nakausap na maayos. Kumbaga kailangan makapag-build ka muna ng rapport. Okay? Rapport. Next, so pag sinabi niya ang mahal ng pay-in ni, ang mahal ng pay-in. Okay, actually, pag sinabi niya ang mahal ng pay-in, pag-usapan natin yung salitang negosyo. Remember, pag sinabi pong mahal, balikan natin yung dahilan kung bakit ba gusto niya magnegosyo. Okay? Alam mo, salitang negosyo, walang mura, walang mahal, bago gusto mo simulan. Okay? Remember, ang product natin, kung ikaw ay nasa supplement industry, napaka basic, napaka importante at kailangan ng tao. Imagine mo ha, hospital nga eh, babayaran mo. Hospital nga, bibigyan ka ng reseta, bibigyan ka ng gamot. Meron ba katiyakan na ikaw ay gagaling? Sinasabi ba nila? Hindi. Sinusubukan pa nila kung magiging effective sa iyo yung reseta na gagawin nila. Okay? And iba nga, sasabihin sa'yo, magpapa-opera ka, kailangan mo ng 100,000 para matanggal yung ganito mo, o matanggal yung bato mo, o mawala yung ganito mo, yung cancer mo, yung ganito. Kasi hindi pa pwedeng hindi ma-opera kasi mamamatay ka. Pagka ganun, kahit wala kang pera, kaya mong gawan ng paraan. Okay? Pag sinabi niyang mahal, paano naging mahal kung ang binigay niyang pera, ang kapalit na produkto ay higit pa? Yung pinag-uusapan natin, negosyo. Kung negosyo pag-uusapan natin, magtayo ka ng traditional business, gagastos ka mula sa DTI permit, DTI name, business permit, barangay permit, kukuha ka ng sanitation permit, lahat ng kailangan mo SEC kung meron kang corporation o meron kang partnership na kasama sa iyong business, magbabayad ka pa ng pwesto, magbabayad ka ng SS, advance deposit, at saka 6 months deposit, at advance deposit, at saka 6 months advance. So basically, doon pa lang, itinatayo pala yung negosyo, wala ka pang binibenta, magsisimula siya, gagastos ka, halos 100,000. Okay? Wala ka pa ibebenta nun. So ano pinag-uusapan natin? Negosyo. Hindi mahal magnegosyo ko talagang gusto. Basta gusto, lahat paraan. Pag ayaw, lahat dahilan. Okay? So ganun lang kasimple. So paano ka na mahalan? Okay, son? Ang mahal, mura lang to. Kasi pinag-uusapan natin health. Kung ikaw ay nasa health industry. Okay? So remember, mahalaga na alam mo kung paano may ibabaksak yung value ng binibenta mong negosyo at saka produkto. Okay? So that is our number 9. Ang mahal ng pay-in. Okay? Then, pag sinabi naman number 10, wala akong pera. Okay? Pag sinabi niya wala kasi akong pera eh, tamang-tama. Talagang para sa ito. Kasi nga, wala kang pera. Remember, yung salitang walang pera, 10 years ago, sinasabi mo na yan. 5 years ago, sinasabi mo na yan. Last year, malamang, years ago, months ago, sinasabi mo na yan. Papayag ka ba? Sa mga susunod na taon, sasabihin mo ulit yan, wala kang pera. Kasi, wala kang ginagawang bago. Gusto mo ng bago, gumawa ka ng bago. Kaya kailangan magsimula ka. Gawa mo ng paraan to para makapagsimula ka. So wala kang pera ngayon, kailan ka magkakapera? Okay? Kailan ka magkakapera? Pag sinabi niya sa payday, good. So balikan kita kung kailan yung pay. Anong date yung payday mo? Kailangan ng payday mo. So yun, pag sinabi niya sa sa 15 o sa 14, i-remind na kita para mapaalala ko sa iyo. Magkita na tayo ng 16 para masamahan kita, and at the same time magabayan kita kung ano magiging diskarte natin. Bibigyan kita ng game plan para mas mabilis mo siya magagawa ng tama. Okay ba yun sa'yo? Deal! Alright? So that is ang mahal ng wala akong pera, number 10. And then for number 11, wala pa akong pera. Yun din yun. Kailangan magkakapera, kailangan masulit mo lang yun. Number 12, effective ba yung product ninyo? Okay.
Yung product, pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman. Sa amin kasi, effective. Sa'yo, di pa namin alam kung hindi mo susubukan. Siyempre, tao ka naman, tao din kami, pareho naman tayo ng, siguro naman, pareho lang naman tayo na anatomy. So for sure, effective din sa'yo. Pero mas maganda, subukan mo ng iyong malaman. Okay? So that is for effective ba yung product nyo? That is for the number 12 objection. And for number 13, to malupit to. Number 13, pautangin mo muna ako. Okay? May mga ganyan eh. Pautangin mo muna ako para ano, para makapagsimula ko, at babayaran na lang kita pag kumita na ako. Okay? Pagka ganyan ng banat, medyo preno. Bakit? Ganito lang yung handling yan. Alam mo, salitang utang, ginagawa ko lang yan sa mga business partner ko. Okay? And kadalasan, eto mga business partner ko na to, sila lang ang nagkakaroon ng privilege mangutang sa akin, lalong-lalo na yung mga kumuha ng mga multiple packages, kasi talagang sila tinutulungan ko. Pero basically, kung naka-multiple na sila. Okay? So sa ngayon, actually, didiretso na kita. Ito, meron tong ano, meron tong konting paninda. Didiretso na kita. May sumpa kasi yung mga nangungutang sa akin. Yung mga pinapautang ko, nawawala, namamatay ng maaga sa hindi ko maipaliwanag. Kaya ang nangyayari, wala ako nakokolekta. Okay? Kaya pagpasensyaan mo, mahal kita, iniingatan kita, ayaw kita mawala ng maaga, kaya hindi kita papautang. Kaya gusto mo, gawa mo ng paraan sa iba. Okay ba yun? So yun, so takutan lang yan. Dadaan mo pagka ganong sistema, mapapautang, huwag na. Pwede ba? Gawa mo ng paraan, paano kita tutulungan? Ang makakautang na sama, business partner ko lang. Hindi pa naman kita business partner. Diba? Okay. That is the number 13 objection. Pautangin mo muna pa. And for the number 14, ano number 14? Wala akong time. Nako! Another word. Taman-tama. Wala kang time? Taman-tama. Okay? Bakit taman-tama? Kasi nga, maganda ito sa'yo. Pandagdag mo, para kahit wala kang time, busy ka, meron ka pa rin dagdag na pagkakakitaan. Kasi nga, hindi naman natin pinangarap habang buhay na wala tayong oras para sa sarili natin. Diba? Mas maganda, may pera tayo, may oras tayo sa sarili natin. Okay? Kaya napakaganda ng business to. Bakit? Kasi hindi ka naman yung re-require na lagi kang pumunta, na lagi mo siyang gawin. Pwede mo siyang gawin na part-time. Diba? So maganda rito, pag meron kang part-time, may dagdag kita ka, kahit wala kang kinikita, tumigil ka sa trabaho, meron ka pa rin kita, may oras ka pa rin para sa pamilya. Diba? Kaya ganun, kaya ka lang naman nawawala ng oras kasi nga, marami ka commitment. Pero alam mo, naniniwala ko na yung saltang wala kang oras, hindi totoo yun. Time management lang yun. Okay? Next, for number 15. Okay? Number 15, hindi ako mahilig o hindi ako magaling magbenta. Hindi ako mahilig o hindi ako magaling magbenta. Okay, very good. Tama-tama na naman. Okay, kaya talagang yung word na tama-tama, sapul talaga. Okay, tama-tama. Yan ang hinahanap ko. Yung hindi magagaling magbenta at hindi mahilig magbenta, pero willing matuto at willing magpaturo. Okay, so willing ka ba magpaturo? Tapos sinabi niya, oo. So kailan mo balak mo start? Ngayon o kahapon? Kasi yung kahapon tapos na. So dapat ngayon na. Okay, bukas pa kahera. Alright? So that is for the number 15. Number 15 is, what is number 15? Hindi ako magaling magbenta. Number 16, alam ko na yan. Okay. Pag sinabing alam mo na, dapat kinikita mo na. Alright? Okay. Pag binanata ka na alam ko na yan. Yan yung ano yan, ganito. Alam mo na. Ang galing mo naman, alam mo na. So, kumikita ka na dito. Pag sinabi nyo, hindi. Ibig sabihin, hindi mo to alam kasi hindi mo nga na hindi mo nga kinikita. Okay, so, ang tanong,
Kung talagang alam mo, dapat nagtuturo ko na ng ibang tao. Dapat tinuturo mo na to sa iba. Dapat kumikita ka na rin. Dapat nakatulong ka na rin sa iba. Kaya, iba po yung alam sa narinig lang. Okay? Pag sinabing alam niya na, yun lang yung objection. So, alin po yung alam? Hindi po. Iba po yung alam po ninyo. Okay lang ba? Bigyan mo ko ng ilang minuto, pakita ko sa'yo. Okay, that is the answering objection number 16. Alam ko na yun. Okay? For the number 17, sabi ng kaibigan ko, hindi raw totoo yan. Yung kakalala ko, hindi raw totoo yan. May sumali nga dyan, hindi naman kumita eh. Okay, so pagka ganun yung objection, simple lang yung i-reply mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, dalawa lang naman ang sumali dito. Yung isa, kumita. Yung isa, hindi. Saan ka makikinig? Sa kumita? O sa hindi kumikita? Okay, kasi kaya sila hindi kumikita, meron silang hindi ginawa. Kaya kami kumikita, kasi meron kaming ginawa. Ang tanong, saan ka makikinig? Sa mga taong may kinita o sa walang kinita? Siyempre, ito ko na sa may kinita. Okay? That is for number 16. Alam ko na yan. Number 17, sinabi ng kaibigan ko, hindi raw totoo yan. Huwag ka makikinig sa mga taong wala namang alam sa negosyo dahil hindi naman sila makakatulong sa pagbayad ng Meralco mo. Alright? Next. Number 18. Gaano ka katagal? Siyempre, depende. Be honest. Be honest with the answer. Gaano ka katagal dyan? So, be honest with the answer. Kailangan sabihin mo, bago pa lang ako. Or, pwede mo naman sabihin, part-time lang kasi ako. Although, kahit sabihin mo, 1 year na ako, o 2 years na ako dito, part-time lang kasi ako, I'm doing this kasi nga may trabaho pa naman ako. Or so far, okay naman kasi maganda siyang pandagdag kita. Okay, pag sinabi namang, sabihin bago pa lang ako, actually, kaya nga advantage sa'yo kasi sabay natin magagawa itong negosyo kasi para tayong lalaki dito na sabay. Kasi nga, para wala tayong bago. Okay? That is for the gaano ka nakatagal. And then, sasabihin ko muna sa asawa ko. Okay? So, kausapin mo siya. Pag sinabi niya, sasabihin mo sa asawa mo, okay lang ba na wag mo na ipaliwanag sa asawa mo, instead isama mo ko para ipaliwanag sa asawa mo, or kaya isawa mo dito yung asawa mo para mapaliwanag ko ng maayos at tama. So basically, para hindi maguguluhan, wala kayo papaliwanag. Ang gagawin mo lang, isasama mo siya rito para ako mismo ang magpapaliwanag ng negosyo sa kanya. Okay? So yun, kung mo siyang pilitin na mapaliwanag sa asawa niya, sabi mo sa kanya, wala kayo papaliwanag. All you have to do, invite mo lang yung asawa mo, sabi mo sa kanya, Han, mag-date naman tayo, sama ka sa akin. Kasi meron akong kaibigan na gusto mag-offer ng business. Tingnan lang natin kung okay. Pagka di okay, di i-reject natin. Okay? So yun, that is for the number 19. Sasabihin ko muna, ipapaalap muna sa asawa ko. Number 20, hindi ko linya yan. Okay? So, actually, hindi naman lahat ng tao linya-linya. Pinag-uusapan natin, marami nga dito. Mapapansin nyo, graduate ang medical field, pero nasa call center. Graduate ang nurse, nasa call center industry. Yung iba naman, nakatapos ng engineering, pero wag ka, saan nagtatrabaho? Office clerk. Diba? Yung iba naman, nakatapos ng business administration, tapos nagtatrabaho sa hospital. Mga ganoon, di ba? So, yung iba naman, graduate and teacher. Ang trabaho, nag-aalaga ng bata, ng DH. So, it's all about nito, linya-linya. Kumbaga, ang sistema lang is, basta aaralin mo, matututunan mo. Lahat po ng bagay, pag pinag-aaralan, natututunan. Once upon a time, hindi ka pinanganak, na paglabas mo, engineer ka agad. Na paglabas mo, teacher ka agad. Hindi ito linya-linya. Okay? So, bottom line, kaya nga ang sabi natin, kung ang linya mo, engineer, edi, i-maintain mo yung pagiging engineer mo. Okay, so basically, ang gagawin lang natin, mainline mo, engineer. And then, ang pinaka sideline mo, eto. O kaya nga hindi to linya-linya kasi ang mainline mo, engineer, tapos yung ganitong business, isa sideline mo lang. Okay, kasi nga,
minsan, yung main line mo, mahina ang kita, kaya kailangan masabayan ng sideline. Pangalawang kitaan. Kasi, minsan, nangyayari na yung sideline, mas malaki pa ang kita, kaysa sa doon sa sinasabi mong main line. Okay? So, that is for our number 20. Hindi ko linya yan. 21. Nasubukan ko na yan dati. Okay. Kung nasubukan niya na, tanungin mo kung kumusta naman. Ginawa mo ba talaga? Sineryoso mo ba? Nagpaturo mo ba? So, yun. Pag sinabi niya meron sa mga pagkukulang, sa palagay mo, naibigay mo na ang lahat. Sa palagay mo, naibigay mo yung the best mo. Pag sinabi niya, syempre, iisipin niya. Magdadalawa isip yung nasasagot niya kung, oo nga, no, binigay ko nga ba yung the best ko? Syempre, sabi niya, hindi naman. Kasi nga, may trabaho pa ako, ganito. So, ibig sabihin, wala problema sa industriya. Ang may problema, yung pagbibigay mo lang ng commitment. Ngayon, if you're willing to learn, pwede naman kitang gabayan, pwede kitang turuan, pwede kitang tulungan, para magawa mo ito ng tama. Okay? So, yun. So, nasubukan ko na yun. Gawin natin tama. Ganun lang kasimple. Remember, lahat po ng tama, kahit matagal, masaya. Pero remember, lahat ng mali, kahit lang maikli, nakakalungkot. Kaya kailangan, doon tayo lagi sa tama. Okay? So, nasubukan mo ng dati, dapat gawin mo ng tama. Alright. And then, for the number 22, yung number 22 natin is, hindi ako interesado. Close the door. Hindi ka pala interesado. Okay, alright. Thank you for your time. Pero okay lang ba? Malaman ko lang kung ano ang hilig mo. Mahilig ka ba mag-travel? Yun, pag sinabi niya yung, oo, mahilig ako mag-travel. Okay lang ba? Kung ano ba ang gusto mo, local o tsaka international? Pwede namang, hindi ko pa nga nasubukan mag-international. Okay lang ba? Gusto mo, bigyan kita ng magandang laban. Hindi ka sasali. Ang gagawin mo lang, okay, bibigyan mo lang ko ng referral ng mga friends na pwede kong makatulong sa business na to, na kapag sila nagawa kong maging rank up, maging platinum or whatever, hanggang kumita sila ng rank na kailangan. Huwag mo ibigay yung value. Bigyan mo ng meron kong natulungan na na-refer mo na kumita at maaabot yung ganitong rango. Sa amin kasi, before, meron kasing kaming diamond distributor. Yun. Halimbawa, meron siya na-refer, natulungan ko maging diamond distributor. Okay lang ba? Bigyan kita ng deal. Trip to Hong Kong, good for two. Sama mo na yung importante sa buhay mo. Okay lang ba? Sige, deal. Wala kang ilalabas sa pera, hindi ka sasali. All you have to do, i-refer mo lang yung mga tao, potential, na pwede nating matulungan sa ganitong negosyo o kailangan nila mag-negosyo. Hindi mo kailangan sumali. All you have to do, i-refer mo lang ko sa mga taong nangangailangan na magsimula ng negosyo at willing matulungan. Okay lang sa'yo. Pag nagawa ko sila maging diamond distributor, okay, ang kapalit nun, trip to Hong Kong o trip to Boracay, good for two, kasama mo yung labuan mo, okay, para po sa'yo. Okay ba sa'yo? Kasi, so, kailan tayo magsaset ng appointment? Okay? Ang galing, di ba? Nagawa mo siya pa-prospect kahit hindi siya member, kahit negative siya kasi nga hindi siya interesado. Pero interesado siya sa incentive program mo. Discount lang yan eh. Alright? So, yun. That is for our number 22. So, naubos natin ang lahat. 22. Okay, so, i-recall ko lang lahat. So, number 1. Ano yung number 1 na objection? Magkano na ba ang kinita mo? Okay, yan yun. Then, number 2, pag-isipan ko muna yan. Number 3, yayaman ba ako dyan? Number 4, pyramiding ba to? Number 5, networking ba to? Number 6, sigurado bang kikita ko dyan? 7, paano kung wala akong ma-invite o ma-recruit o mapasali? Then, number 8, paano ang kitaan at paano yung marketing plan? And then, same time, ano pa? Mamahal ng pay-in for the number. Number 8, paano ang kitaan? Number 9, ang mahal ng pay-in. Number 10, wala akong pera. Number 10, wala akong pera. Number 11, wala pa akong pera. Number 12, effective yung product nyo.
Number 13, pautangin mo muna ako. Babayaran na lang kita pag kumita na ako. Number 14, wala akong time. And then number 15, hindi ako mahilig. Hindi na ako magaling magbenta. Number 16, alam ko na yan. Number 17, sabi ng kaibigan ko, kakilala ko, hindi raw totoo yan. Number 18, gaano na katagal yan. Number 19, sabihin mo, o ipapaalam ko muna sa asawa ko, hindi ko linya yan. Number 20, number 21 is nasubukan ko na yan dati. Number 22 is hindi ako interesado. And I have my bonus. And number bonus kong objection. Okay, ito yung malupit na objection bonus. Okay, ang tanong is, ito malupit to, nasagot na ano ko sa mga kaibigan ko. Sa kaibigan ko, sa best friend ko. Sabi niya sa akin, Noel, sa lahat ng distributor, bakit sa'yo ako sasali? Sakit, di ba? Pag yan na masyadong personal eh. Simple lang, sabi ko sa kanya, I've been doing this business seriously. And kung meron man dapat pagkatiwalaan, syempre, doon ka na sa kaibigan mo sasali. Tama ba? Okay, what are friends for? Okay, so naniniwala ko pagkakaibigan ay tutulungan. Alright? So yun, that is for our bonus objection. Alright? So with all that, remember, kaya sasali ang tao kasi tiwala sa'yo. Okay lang, kaya kailangan dapat ikaw ay credible. Ikaw ay pagkakatiwalaan at ikaw ay ma-servisyo sa tao. Okay, kaya kailangan marunong ka magbahal ng tao talaga. Okay, kaya dapat importante sa business po natin, you know how to handle objection. That is for our module number 8. Number 8. Ang module number 8 natin is handling objection. And with all that, maraming salamat. I've done it. Nakompress ko siya. I've done it. Maraming salamat. Good day, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng ating mga kaibigan around the globe. Bye-bye! See you on my next module!